Ang ating kwento ngayon ay tungkol sa isang babaeng sumaksak ng 100 beses at isiniksik ito sa isang maleta. Bago natin umpisan ang ating kwento, ay tignan muna natin ang lugar kung saan naganap ang krimen. Ito ay sa Busan, South Korea. Ang Busan ay may populasyon na 3.4 milyon katao mula 2017. Ang Busan ay meron itong 15 na distrito. May 27, 2023. Kilalanin natin si Jung Yoo-jung, isang 23 years old na mula sa Busan, South Korea. Lahat tayo ay may kanya-kanyang hilig sa panonood. Iba-ibang tema gaya ng drama, suspense, horror, at gaya ng ating content ng mga krimen. Si Jung Yoo-jung ay na-obsess o labis sa kanyang pagkagusto sa mga panood ng patayan, mga krimen, at ganun din sa mga libro. Lagi siyang nagbabasa nito araw-araw, gabi-gabi. Ito ang mga kaganapan. Si Jung ay kumuha ng isang English tutor. Isa siyang freelance tutor na nakarehistro sa isang online app. Ang babae ay 26 years old at kasalukuyang nag-aaral ng college. Nagpanggap si Jung na isa siyang magulang at hinahanapan ang kanyang anak ng tutor. Nang pumayag na ang babae at papunta na sa bahay nila, ay nagbihis naman agad si Jung ng kanyang damit. Nagsuot siya ng school uniform na nabili niya sa online. Nagpanggap siya na siya ang estudyante at siya ang tuturuan. Pagdating ng babae, ay agad nitong pinapasok sa kanyang tahanan at dito ay pinagsasaksak ng higit 100 beses. Namatay agad ang babae. Kahit napatay na ang babae, ay pinagsasaksak pa rin ito. Halos ayaw niyang tigilan. Para pagtakpan ang kanyang krimeng nagawa, ay bumili si Jung ng isang maleta sa isang store at nakuhanan siya ng CCTV. Pagka-uwi ay dala-dala na ang maleta at chinap-chap ni Jung ang babae. Tsaka niya ito isinilid sa maleta. Kumuha si Jung ng taxi at bumaba siya sa liblib na lugar at doon itinapon ang maleta. Napansin naman ng driver na duguan ang maleta at tumutulo pa ito sa kanyang taxi. Agad namang nireport ng driver at dito ay naaresto si Jung. Umamin si Jung sa krimeng nagawa. Ito raw ay dahil lang daw sa out of curiosity. Dahil sa mga napapanood niyang karahasan, ay nagkaroon siya ng kasiyahan kaya sinubukan niya ito. Ayon sa mga pulis at psychologists, si Jung ay isang psychopath. Isa siyang nakakatakot na tao dahil labis ang kanyang pagkagusto na makagawa ng mga krimen. Hindi lang basta krimen dahil pagkitil ang kanyang trip. Nakakatakot naman talaga mga kababayan. Ito yung mga naobserbahan kay Jung. Si Jung ay isang calm demeanor. Ito yung taong sobrang mahinahon. Kahit natakot o panik ay hindi siya makikitaan nito. Ayon pa sa mga pulis, ay nakakabilib daw ang pagiging mahinahon ni Jung. Kahit sa mismong pagpatay at pagchap-chap ay kalmadong-kalmado ito. Kahit sa kanyang interview sa mga pulis, dapat daw ay nagpapanik na siya nung hinuli ng mga pulis. Kahit na mga kriminal na sanay na, ay nagpapanik pa rin daw ang mga ito. Si Jung ay parang expert kung igaya ito sa mga kriminal. Isa rin ang pagkainggit niya sa dalaga. Dahil ang mga bagay na gusto ni Jung ay wala sa kanya, gaya ng social status at academic background. Dahil nag-aaral ito sa magandang universidad. Isa rin ay ang pagiging mag-isa lang sa buhay ni Jung. Nasanay siya na mag-isa. Pagkatapos ng high school ay nagkulong na lamang sa bahay nila si Jung. Never pa siyang nagkatrabaho. Humingi naman ng tawad ang lolo ni Jung sa mga pamilyang naiwan ng tutor. Halos hindi rin makapaniwala ang lolo nito na magagawa ng kanyang apo ang ganitong krimen. Kahit si Jung naman ay humingi ng tawad sa pamilya ng biktima. Nasabi niya lang na wala daw siya sa tamang pag-iisip nung nagawa niya ito. Habang buhay ang pagkakabilanggo ang pinataw kay Jung. Ang pangyaring ito ay nagpapakita ng halo-halong ugali ng mga tao, gaya ng sobrang curiosity, paghahangad ng anumang mga bagay o sitwasyon, at ang pagka-psychopath. Labis ang pagluluksa ng mga pamilyang naiwan ng tutor, kahit naman sino sa atin mga kababayan, at talagang nakakalungkot ang sinapit ng tutor. Masasabi nating masipag yung tutor dahil habang nag-aaral ay gusto pa nitong mag-tutor para may pandagdag siya sa kanyang allowance. Hanggang dito na lang ang ating video mga kababayan. Kung gusto nyo ng mga ganitong content ay pasubscribe na lamang mga kababayan. Salamat, ingat at God bless.